Sige, simulan na natin itong ating paghimay sa mga source na binigay mo. Kasi may isang ideya dito na talagang kapansin-pansin yung panalangin. Oo. Hindi lang siya yung parang personal na gawain lang, no? Kundi tinitingnan talaga bilang isang, ano ba to, aktibo at sadyang may estratehiya, isang puwersa para sa pagbabago daw sa mundo. Tama ka dyan. At yan mismo ang layunin natin ngayon. Busiin natin kung paano ba ipinapakita dito sa mga material na to yung panalangin bilang parang di nakikitang makina. Yung unseen engine, kumbaga. Unseen engine. Okay. Na siyang nagpapatakbo raw sa mga pandaigdigang misyon. Titingnan din natin yung koneksyon niyan doon sa Great Commission sa Matthew 28. Yung utos na ibahagi ang ebanghelyo, di ba? Oo. Yung sa lahat ng bansa. Yun nga. At ano ba yung mga sinasabing basihan yan sa Biblia? Tapos, paano ba ito ginagawa? Yung practical side. Oo nga eh. Kasi parang ang dating, hindi lang ito yung tahimik lang na pagbulong sa kwarto, no? May binanggit pa nga na konsepto ng spiritual warfare. Ayun, pakikibagang espiritual. Konektado daw sa Ephesians 6:12 na yung laban daw hindi sa laman at dugo kundi sa mga espiritual na kapangyarihan. Sige nga, himayin natin to. Sige. Isa sa mga konsepto na agad parang tumalon sa akin, itong strategic prayer, estratehikong pananalangin. Ano bang pinagkaiba nito based sa mga source mo sa ordinaryong dasal lang? Magandang tanong yan. Kasi yung diin dito, hindi siya basta paghingi lang ng kung ano-ano eh. Sinasabi ng mga source na kailangan dito ng kaalaman. Yung malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Pag-unawa? Paano? Halos parang paghalahanda para sa isang laban. Isang spiritual battlefield, kumbaga. Kailangan mong mag-research. Alamin mo yung kultura, yung mga paniniwala doon, yung mga hamon sa isang lugar. Okay. So may research component pala. Oo, kaya nababanggit yung resources tulad ng Operation World o Joshua Project. Yung mga database na yon, di ba? Nagbibigay ng detalyadong info tungkol sa mga tao, mga lugar. Para yung panalangin mo, mas tiyak, may focus. Gets ko. Para hindi lang basta, Lord, bless the world. Mas specific. Eksakto. Ang layunin, hindi lang humiling, kundi humiling ng may direksyon, may alam ka. Parang intelligence gathering pero sa spiritual level. Interesting. Parang yung sinasabi mong pagiging watchman on the wall, kailangan alisto at alam ang paligid. Ito ba yung connection dun sa idea na bawat mananampalataya daw ay part ng royal priesthood? Yung sa 1 Peter 2.9. Yun mismo. Magaling. Ang implikasyon kasi niyan, ayon sa mga tekstong ito, hindi lang ilan, hindi lang pastor o leader ang may ganitong role. Hindi exclusive. Hindi. Dahil daw sa konsepto ng royal priesthood, bawat isa sa atin may direktang akses sa Diyos at may kakayahan at saka responsibilidad na mamagitan, mag-intercede. Intercede. Oo. Hindi lang para sa sarili o pamilya, kundi para sa mas malalawak na issue, mga komunidad, mga bansa, kahit global concerns pa. Isa raw itong parang universal na tawag na makilahok sa redemptive plan ng Diyos. Okay, so universal access and responsibility. Pero alam mo, para sa nakikinig na baka ang pakiramdam niya ordinaryo lang siya, di ba parang ang bigat nun o nakaka-intimidate yung ideya na mamagitan ka para sa buong bansa? Oo. Maiintindihan ko yung pakiramdam na yan. Pero ang emphasis dito, hindi naman yung bigat na pasan mo mag-isa. Ang punto ay yung privilege ng access at yung potensyal na epekto kahit panalangin ng isa lang. At dito napapasok yung sinasabi nilang collective power. Kaya may mga practical na hakbang din na sinusuggest para maisabuhay ito. Hindi ka nag-iisa. Sige. Ano-ano yung mga practical na steps na yan? Paano ba ito ginagawa? Kumaga sa araw-araw? Okay, una, binabanggit nila yung pagbuo ng prayer rhythms. Importante daw yung consistency, maglaan ng regular na oras, pwedeng pansarili, pwedeng panggrupo. Disiplina talaga. Okay, rhythm, consistency, ano pa? Pangalawa, yung paggamit ng mga tools. Nabanggit na natin yung Operation World, Joshua Project apps.
Oo, yung apps. Ang high-tech na rin pala, no? Oo mga nag-a-adapt din. Pero kasama rin dyan yung, halimbawa, prayer maps o kahit simpleng prayer journal lang para mas organisado ka, may focus ka. Makes sense. Para hindi paikot-ikot lang yung dasal. Tama. Pangatlo, mahalaga raw ang community engagement. Yung pagsali o pagbuo ng prayer groups. Pwedeng local, pwedeng online ngayon, di ba? Malaking bagay daw yung may nakakashare ka ng insights, tapos may synergy. Yung lakas ng grupo, kumbaga? Oo, parang ganun. Pang-apat, ang integration. Ito yung pag-uugnay ng panalangin sa practical na buhay mo, hindi lang siya hiwalay na activity. Paanong integration? Halimbawa, pinapanalangin mo ang isang misyonero, tapos susuportahan mo rin siya financially o sa ibang paraan, o kaya yung mga prinsipyo sa pananalangin, i-apply mo rin sa trabaho mo, sa decisions mo. Okay. So, hindi lang siya pang church activity, dapat buong buhay. Yun yung punto. At panghuli, at siguro pinaka-challenging ay yung persistence, pagiging matigas. Ayan, yung hindi pagsuko. Oo, kasi inihahalin tulad nga ito sa isang laban. Sabi sa mga source, madalas daw ang mga tagumpay nakukuha sa hindi pag-atras, sa tuloy-tuloy na pananalangin. Kahit parang ang tagal ng resulta, isa raw itong lifelong journey, panghabang buhay na pakikipag-partner sa Diyos. Grabe. Kung lalagumin natin lahat to mula sa mga source mo, ang panalangin, hindi lang pala basta personal na debosyon, no? Hindi lang. Ipinapakita siya bilang isang aktibo, may estratehiya talaga, at kolektibong pakikilahok sa mga nangyayari sa mundo. Isang paraan daw ng parang paghubog sa kasaysayan at kultura mula sa tinatawag nilang kingdom perspective. Tama ka dyan. Sakto. Kaya siguro, ang pinaka-importanteng tanong na iniiwan nito para sa'yo na nakikinig ngayon, hindi lang kung naniniwala ka ba na may power ang prayer. Okay, ano yung mas malalim na tanong? Ang mas malalim na tanong ay, paano mo ito pwedeng isabuhay bilang isang aktibo at estratehikong katuwang sa pagbabago? Saan ka pwedeng maging bahagi nitong di nakikitang makinangan ito? Sa personal mong buhay ba? Sa propesyon mo? O sa komunidad mo? Wow! Isang malaking bagay yan para pag nilayan mo nga, talagang may maaaksyonan pala. Sige, hanggang sa susunod nating pagsisiyasap dito sa mga ideyang dala ng mga source mo.